Kabanata 7, Jealous. I can't help but notice the excitement I had in going into my room that night. Kaya nang nasa kwarto na ako at tumunog na ang cellphone, di ko na tiningnan kung sino ang tumawag. Hello? Hi! It was a girl's voice. Ilang sandali pa bago ko natanto kung sino iyon. It's Philly. Hi, Philly. Why do you sound sad? Are you okay? Hindi ko sinasadyang ipahayag ang pagkadismaya ko sa tono. Kinagat ko ang labi ko. I feel guilty for doing that. No, I'm fine. I'm not sad. You sure? Ikukwento ko lang sana yung sinabi ko kahapon. Nakakainis kasi yung classmate kong to. Pumoporma and he's guwapo but he's too serious. She went on and on without stopping. Madalas siyang tumawag lalo na pag may kwento siyang ganito na hindi niya naikwento sa alinman sa mga natitirang kaibigan doon. I am always glad when she calls but tonight I can't help but be bothered a bit and I feel guilty for it. What's wrong with being too serious? I asked as she mentioned how the boy is an achiever and the likes. Oo nga Is it time to finally stray from my bad boy fetish? She giggled. Maybe you should. That boy may be a good influence to you, Philly. My fondness for my best friend made me forget what's bothering me. Tsaka ko lang naalala nang pagkatapos ng mahigit isang oras, natapos din ang usapan namin ni Philly. I checked my phone settings if I am notified whenever someone is on the other line calling me. It wasn't set. Pumikit ako ng mariin at humilata sa kama. As if he already called. Baka nga hindi iyon tatawag. He's probably busy. I stayed idle for a while until I started looking at his phone number like a crazy lunatic. Kung alam ko lang na ganito ako kabored, sana sinabi ko na lang kay Philly ang mga ito para hindi na ako magkaganito. Sa gitna ng mga iniisip na iyon, tumunog ang cellphone ko. My heart leaped when I saw who was calling. I cleared my throat. Mabilis na pumintig ang puso ko. Tumagilid ako para kumalma at nagsikap na maging kalmado rin sa pagsagot. Hello? He didn't answer yet but I know he's on the line. Ngumuso ako at niyakap ang unan. Hello? I said softly again. I called twice before this. Nakakaistorbo ba ako? His voice was very low, almost like a growl. No, it's my best friend. Nagkataon lang na tumawag si Philly. Oh, am I disturbing him? Tatawag na lang ako mamaya kung ganoon. Hindi, Jackson. Tapos na ang tawagan namin ni Philly. And she's a girl, so I bit my lower lip again. You sure? Yes. Okay then. Expecting a call from a boyfriend perhaps? I'm not, alright? I smiled and hugged my pillow tighter. I don't have a boyfriend. Baka nga siya ang may girlfriend. I remember the teacher who met up with him umaga ng araw na iyon. I also remember Rowena, the girl who called him, his rumored girlfriend. Hindi ko na sinali sa sinabi. I am not going there, really. Why would I? It's not like I like him. He's not my type anyway. Maniligaw kung ganoon. Umirap ako at ngumiti. I don't have a friend at school. You think I will have a suitor? Paano kung meron ka pala noong nasa Maynila ka? I wouldn't know. I don't have one. Why is this such a big deal? I said playfully. He only chuckled and changed the topic smoothly. Tapos ka na sa mga assignments mo? Actually, I have a chem project. Alright, ano yun? He said huskily. Pero gagawin namin ito ni na Evelyn bukas sa kanila. It's getting harder and harder actually. Hindi mahirap i-perform ang experiment. Pero nahihirapan kami sa pag-explain kaya bukas pa kami mag-uusap. Kaya kaya na namin ito. Anong oras? In the morning probably. Baka magkamali kayo. I should check your works after your meeting. Ngumisi ako. I may lack experience with boys but I know this. Nagka-boyfriend na ako at nakita ko ang mga kaibigan kong pinopormahan. I also have had my fair share of suitors way back. Kaya may nahihimigan ako rito. Come to think of it, noon kapag may ganito sa akin at nasisiguro kung wala akong nararamdaman, I would always turn them down and stop them before they could even hope. Ngayon, hindi ko alam. Maybe it's the loneliness and the lack of friends? I'm not sure. Pwede, pero baka umaga pa. Hindi ba nangingisda ka na madaling araw? Baka mapuyat ka. Hindi naman. Pagkatapos ng meeting ninyo, pumunta na lang tayo sa Talampas. Doon ko titignan ang trabaho ninyo.
Ngumuso ako habang naiisip na pagkatapos ng 2 linggo, makakabalik ulit kami roon. I smiled wider. Okay, but maybe I should eat my lunch first at baka abutan ako ng tanghali roon. He trailed off. I'll see if I can cook us lunch. Nagulat ako roon. Marunong ka magluto? Bakit, hindi ka marunong? He said a bit taunting. I bit my lower lip because I am guilty. He chuckled. Hindi kami mayaman gaya nyo. Kailangan ko matuto sa mga gawaing ganyan. Hindi ko naisip kailanman na mahalagang matuto magluto. I wanted to learn back when I was a kid but my mom just won't let me. Nung sinubukan kong matuto, hindi kasi ako pinayagan ni mami. Hinahayaan mo magdesisyon ang mami mo para sa'yo kung ganoon? Huminga ako ng malalim. Hindi naman sa ganoon, pero I just think she knows what's good for me. And you don't? He said in a low growl. Napaisip ako sa tanong niya. It opened my eyes to the many times where I let my mom take over my life like I am just a branch of her own. It made me bitter, but my love for her just couldn't afford to disobey her. My first rebellion was the one I did with Harper. Speaking of Harper, I haven't heard much of him. Hindi na siya nagparamdam at ang huling kwento ni Philly sa akin, hindi na rin daw ito masyadong nagpapakita sa mga party nila. It worried me at some point na nag-isip pa ako subukan mag-text sa kanya pero hindi ko rin nagawa. Mali ang prediction na ito, Jackson said after eating our sumptuous lunch. Hindi pa matanggal sa isipan ko ang galing niya sa pagluluto nang sinilip niya nga ang aming gawa kanina kina Evelyn. My relationship with my chemistry groupmates were better. Sometimes they ignore me pero kapag naman may ganitong mga importanteng gagawin, nakakausap na nila ako na matino at walang halong pangungutya. I just simply didn't wish for more because I know it's a process. Hinayaan ko na lang na ganoon muna sa ngayon. Metal hydroxide will produce water because it is heated, hindi lang metal oxide, he pointed out. Lumapit ako sa kanya at tiningnan ang sinabi niya. He then proceeded to his explanation about it and other examples. The passion on his eyes as he explained all those things like it's all easy made me zone out. Nakatunga nga ako sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pagkunot ng kanyang noo at ang pagtaas ng kilay habang sinasabi ang mali sa mga ginawa namin. Aayusin ko na lang yan pag-uwi. Tapos i-explain ko sa kanila kapag nagkita ulit kami. He nodded while writing down things below our paper. It was a short meeting for us two in that place. Nang binalik niya ako sa kanilang lugar, tsaka ako tinext si Kuya Lando para kunin ako. Pwede naman na akong ihatid na ni Jackson pero naalala ko ang isang pagkakataong nakita ko ang reaksyon ni Mami nang banggitin ko sa hapag ang pangalan niya. Jackson? She asked suspiciously after drinking her water. Opo, substitute siya ni Sir Ruben na naaksidente noong Jackson Riego, Amber? Sumulyap ako kay Daddy na bumaling din kay Mami. Mami looked so disturbed at my words that she couldn't even eat. Opo, Mami. Teacher mo si Jackson Riego? He's just a sub-teacher. Alam ko kaagad kung ano ang meron sa tono ni Mami. I heard he's going to be replaced soon kasi babalik na si Sir Ruben. Well, I hope that Jackson Riego will only think about his professional relationship with his students and not Maria Emilia. Give Amber a break, please. Marahang sinabi ni Daddy. I'm just saying, si Mami. Wala naman po, Mami. Teacher ko lang naman po. Madalas ka bang kinakausap niyan? She asked curiously. Hindi naman po, sagot ko. Well, I hope so. Tumingin siya sa kawalan bago niya binalik sa akin ang matalim na tingin. But anyway, you have better and classier taste in men. Hindi yan papasa sa'yo. Hindi niya pinagpatuloy at huminga na lang ng malalim. He's just my teacher, Mami. Hindi po ako nag-iisip ng ganoong bagay para sa teacher ko. She smiled. Of course, darling. I believe you. Tahimik akong nagpatuloy sa pagkain noon. I know Mami dislikes him and I'm beginning to think that something really big happened in the past. Hindi ko rin maitatanggi ang pwedeng connection noon ng trato ng mga tao rito sa akin. Jackson is the only friend I have here. Nasisiguro kong hindi matutuwa si Mami kung sakaling malaman niya ito. And if I avoid Jackson just for Mom's reason, I won't have anyone else here. Besides, walang dapat ipag-alala si Mami sa akin. Jackson will remain to be only a friend to me and nothing more. That's for sure. I hugged my daddy tight Sunday morning
Kagabi, napag-usapan din namin ang tungkol sa pagtatapos ng bakasyon ni Daddy at ang pagbabalik niya sa Manila. Masaya ang hapag kagabi lalo na't naririnig ko ang pagdiriwang ni Mami tungkol sa isang magandang deal para sa ari-arian ni na Daddy at sa mga investment niya. Take care of yourself, Daddy. Sabi ko nang nakikita ang muling panghihina sa mukha ng ama. Tingin ko, kapag nalalayo siya sa amin, nangihina siya at kita sa mukha ang bahid ng lungkot. Take care too, darling. Don't worry, baka pagbalik ko, magagawa na kita ng sarili mong international chain of hotels or whatever business you might like. I smiled wearily. Kahit wag na, makabalik ka lang, ayos na po ako. Tumawa si Mami. I'm sure that deal is bigger than we think. Hinalikan ni Mami si Daddy. Good things are coming our way, Gaudensha. With your all investments, siguradong malaki ang makuha mo riyan. And for me, a better deal for the coast. Our life is all perfect now. At ang anak natin na nag-aaral ng maayos. Niyakap ako ni Mami. Tumawa si Daddy. Niyakap at hinagkan niya kaming dalawa ni Mami. I don't really care of all the material things they are talking about, pero alam kong ginagawa rin nilang dalawa iyon para sa akin kaya hindi na ako umalma. It was a sad day for me. I told Jackson about it over the phone when he called me that night. At tingin ko, iyon nga ang naging dahilan kung bakit hindi niya na rin nasabi sa akin ang isa pang bad news. Papasok ako sa math na klase sa isang maayos na disposisyon nang bigla kong nakita na si Sir Ruben na ang naroon. I was so shocked that I think my classmates couldn't stop talking about my expression when I saw our teacher. Good afternoon, Sir Ruben. I'm glad you're finally okay. Thank you, Miss Sevilla. It's nice to see you again, he said, smiling curtly. Mabilis akong naupo sa madalas kong upuan. Buong oras tuloy walang pumapasok na lesson sa isipan ko dahil sa iniisip. Pumuslit ako ng tingin sa cellphone ko at nagtipa agad ng mensahe para kay Jackson. Ako. I expected that you'll still be our teacher for today. Hindi na pala. Patapos na ang klase at naging casual na ang turing ni Sir Ruben sa mga estudyante. Umulan tuloy ng tanong at syempre, tungkol kay Jackson halos ang lahat. Sir, namiss ka namin! Tumawa si Sir Ruben. Nga pala sir, si Sir Jackson ba talagang hindi magtuturo kahit sa engineering department? Umiling si Sir Ruben at sumulyap sa akin. Itinago ko ang cellphone ko. Iba ang karera na gusto noon. He wants to practice and more. So, no. Umiling si Sir Ruben. Oo nga raw. Grabe raw ang self-study noon para sa board exams. Mahinang tumunog ang cellphone ko. Hudyat sa reply ni Jackson. Jackson, I'm sorry. You were very sad last night. I couldn't break my news. Nasa labas ako ng campus. Tumikim ako. Nandyan na siguro si Kuya Lando kaya hindi na ako makakapagtagal o makakasama sa'yo. Jackson, I know. I'll just see you. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero kabado ako nang palabas na ng classroom. The thought of him outside the campus and with that last line, naglalaro sa isipan ko na pumunta siya rito para lang masilayan ako? Bakit? My face heated. Para akong lumulutang habang palapit sa gate ng eskwelahan. Nakikita ko na ang aming expedition na nakapark doon sa kanang bahagi. On the left side were the street foods and the many students. I saw Jackson on his bike, watching me from afar until some students noticed him and started talking to him. Like a moth very attracted to the fire, that's him. Konti na lang, nalapit din ako gaya ng mga estudyanteng nakakausap niya na ngayon. Sumulyap siya sa akin at mas lalo lang akong nagkagustong lumapit. Ang bag mo, ma'am, si Kuya Lando. Nalagutan ang pag-iisip ko dahil doon. Doon ko lang naalala na hindi dapat ako makitang lumalapit kay Jackson. Ayokong malaman ni Mami iyon. May iba ka pa bang gagawin? Kuya Lando asked. Umiling ako. Wala na po. Sige po, umuwi na tayo. One last glance, I look at Jackson. Tumayo siya at inayos na rin ang motor. Pumasok na ako sa SUV at hindi na nag-alinlangang magtipa. Ako, magtatagal ka pa ba riyan? Jackson, uuwi na rin pagka-uwi mo. I sighed. Tumakbo na ang SUV at sa likod nakita kong sumunod naman siya hanggang sa nakarating at lumiko na siya sa kanila kalaunan. Tinanggap ko na ganoon na ang mangyayari simula noon. He doesn't visit me every day though, but he calls me every night. He texts me every now and then. At kapag sinabi kong sana siya na lang ulit ang teacher namin, he would come that day and do that thing again.
Good job, Miss Sevilla. I'm starting to think that you'd do a better job if we put you on the spotlight. Deklara ni Mrs. De Guzman pagkatapos ng isang practice namin. Napabaling ako sa mga miyembro. Although I made casual acquaintances, I can still feel their distance to me. Nang inanunsyo iyon ni Mrs. De Guzman, may ilang nagbulong-bulungan pero hindi na rin pinahalata kung may disgusto mang nararamdaman. Hindi po ma'am. I am content with my position now. Hay nako, huwag ka nang mahiya. If the school sees your brilliance in chair dance, they will like it for sure. Hilaw akong ngumiti at hinayaan ang matandang ginang na magpatuloy sa explanation niya. Sa huli, hindi pa rin ako sigurado kung tama ba ang iniisip nito. Fortunately though, even without Jackson around, everyone is just casual to me. Kahit sina Rhoda at Evelyn, o ang grupo ko sa chemistry, kahit ang ilang grupo ko rin sa major subjects. Ang hirap din na umaasa lang ako sa desisyon ng grupo na sa kina Evelyn gumawa ng project kapag Sabado para lang makasama si Jackson pagkatapos ng gagawin. Minsan, ina-offer niya rin sa akin na kunin ako sa amin kapag dumating ang Sabadong wala kami na pagkasundoang ganoon. But I would refuse though. I don't want Mom to ever see us together. I'm scared for some reason. Nakahanap tuloy ako ng paraan. Manong, what's after the rock formations? I asked softly at the guard. Hindi kalayuan sa guardhouse na siyang naghuhudyat ng dulo ng lupain ng the coast ay rock formations na hindi agad abot ng tubig. I was texting Jackson a while ago but I'm just so bored. Wala pang project kaya hindi ako nakadalaw kina Evelyn. Jackson, you sure? We can study together. Ako, hindi na. Baka pwedeng sa susunod na Sabado na lang. Susurpresahin ko siya sana sa pamamagitan nito. Nasisiguro ko kasi pagkatapos ng rock formations, ang kahabaan naman nila ang makikita ko. Makakapunta ako sa kanila nang hindi na inaabala si Mami para sa driver. Mami thinks I'm still roaming the hotel now. Hindi niya alam na nandito na ako. She's too busy these days and sometimes too stressed. Kabahayan ma'am ng mga mayangisda. Ganoon po ba? Sige po, titignan ko. Naku, mag-ingat ka ma'am. Matalim ang batuhan, baka masugatan ka. Lagi si President Snow dyan noon, nagkasugat-sugat. Mag-iingat naman ako, Manong. Tsaka huwag niyo na pong banggitin kay Mami at baka pagalitan ako. Saglit lang naman po ako eh. Nag-alinlangan pa siya kaya nagmakaawa na ako. Please, I'm so bored. Promise, it won't take 5 minutes. Well, I hope so. Kapag nakita kami ni Jackson, baka mag-1 oras ako dyan sa batuhan. O sige po. Thank you, Manong, sabi ko sa matandang guard. Dumiretso na ako roon. Tama nga siya. I suddenly regret wearing just sandals. I wish I wore something much sporty, but I didn't and there is no turning back. Malayo pala iyon. Ang hampas ng alon ay ilang metro pa ang layo galing sa mismong batuhang dinadaanan. Kung kakapit ka naman, matalim din ang batuhang kakapitan kaya ang kamay pa ang unang nagkasugat sa akin. This is why I don't like the beach. Bukod sa mainit na, ganito pa. I pouted and thought of the happy minutes I'd spent once I'll see Jackson. He'd be so amazed to see me dahil hindi niya naman ina-expect iyon. Tinignan ko ang nasugatang palad. Napangiwi ako sa hapdi noon pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-iingat. Natatanaw ko na ang iilang kabahayan sa malayo at ang nakahilerang mga bangka. Ngumiti ako sa tuwa dahil naiisip na ang reaksyon ni Jackson mamaya. I concentrated on my every step that I didn't see whoever is on the small bamboo cottage and the hammock near it. Nang nakaapak na sa batuhan, tsaka ako nag-angat ng tingin. On the hammock were some men and women I didn't know and on the bamboo cottage, isang babae at isang lalaki. Nakaupo si Jackson sa cottage, nakatingin sa cellphone habang kinakausap ang kasamang babae. The girl was fair-skinned with a long brown hair and her full attention of Jackson. Tumawa si Jackson sa kung anong sinabi nito bago binalingan ang babae. Unti-unti akong nilamon ng kahihiyan sa ginagawa, lalo na nang lumingon ang ilang kaibigan nila na nasa duyan sa akin. Natatanaw ako. Nanuyo ang lalamunan ko at napaatras, umaambang babalik sa pinanggalingan. The sight of Jackson laughing with a pretty girl is stirring my mind, giving me a hard time to think rationally. May sinabi ang isa sa mga lalaking naroon kay Jackson dahilan ng pag-angat niya ng tingin sa akin. When our eyes met, I panicked but I even had the guts and chance to look at the girl he's with thoroughly. Matalim kong tinitigan ang babae at natigil lang nang tumayo si Jackson.
Mabilis akong tumakbo sa batuhan, never minding the sharpness of the rocks and what it did to my skin. Sugat-sugat na ako sa paa at kamay pero pinagpatuloy ko iyon. Yes, Manong, I'd be back within 5 minutes because this happened. Amber, Jackson called. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Natigil lang saglit nang natusok ako ng bato sa paa. Sobrang sakit at hapdi noon na kahit sa ganitong sitwasyon, tumigil ako para indahin iyon. Anong ginagawa mo? Fuck! He cursed savagely when he saw blood on my toe. Mabilis akong naangat. Hindi na ako nakapagprotesta dahil sa lakas ng pintig ng puso ko. Sa gulat na dinala niya ako sa kanyang bisig, he looked frustrated and angry now. Gusto kong magsisigaw pero napigilan ng pagkamangha ko at nag-uumalpas na pintig ng puso ang tinig. Bitiwan mo ako, Jackson, said my mind, not my mouth. Slow-cooked anger boiled within me na pagkadating namin sa buhangin at nangiambang ibaba, tinulak ko siya. Hindi niya inasahan iyon kaya nawalan siya ng balanse at naibaba niya ako ng tuluyan. Hey! He said swiftly. Huwag mo na akong sundan. Busy ka naman eh. I said bitterly and ran for the hills. I didn't mean it to sound bitter but it did, alright? And it's too late. Pinanindigan ko na lang ang pagtakbo. Naitulak ko siya kaya hindi niya ako nasundan. Lalo na't humalo ako sa dami ng tao roon. Not that I think he's allowed in the premises of our hotel. Hindi lang sa dahil ayaw ni Mami sa kanila. Dahil na rin hindi naman siya naka-check-in o empleyado man lang. Sobrang sama ng loob ko na hindi ko na namalayan ang sakit ng paa ko. I heard my phone beeping and I knew it was him so I didn't mind it. Lalo pa noong nakarating na ako sa mansyon. Tama naman ang ginawa ko. Totoo namang busy siya. I said to myself as I miserably attended to my own wounds. Muling nagbalik sa isipan ko ang itsura nila noong babae. Sino naman kaya iyon? Lagi siya nagtatanong sa akin kung may boyfriend o manliligaw ako. Tapos siya pala itong meron? Chill, Amber. We don't even know if that's his girlfriend. I hope not. I don't care if it is his girlfriend or not. Ang punto ko rito, nagtitext kami tapos busy pala siya. Hindi ba dapat masaya ka dahil kahit na busy siya, tinatext ka niya? Niyayaya ka naman niyang lumabas. Kayo sana ang magkasama kung pumayag ka. Dahil hindi ako pumayag, sa iba siya sumama, ganoon? Hindi naman siya sumama, binisita naman siya. Nagtatalo ang isipan ko habang naggagamot sa sariling sugat. My phone rang twice and I ignored all of it. Hindi ko gustong patayin iyon. Hahayaan ko siyang tumawag at mag-text na parang baludyaan. Guilty. All my bitter thoughts are now drowned into my other and more explicit voice. Hindi ko naman siya gusto eh. Mas gwapo si Harper sa kanya. I concluded offensively. Tumunog ulit ang cellphone. The satisfaction is etched on my face when I saw his name on it. Mag-iisang oras na simula kanina at patuloy ang pag-ignore ko roon. Bumaba ako sa sala at nagpagawa ng merienda at smoothie nang sa ganoon kumalma naman. I spent my whole afternoon away from my cellphone. Gustuhin ko mang matulog sa sala, hindi ko magawa dahil wala akong ibang iniisip kundi ang nangyari. I went back to my room to find a peaceful cellphone. Tumigil din, sabi ko at sinilip iyon. I saw the many missed calls from him. I saw his texts. Jackson, galit ka ba? Jackson, I'm sorry, I was just hanging out with friends while waiting for you to say yes to me. Jackson, nagkasugat ka, gagamutin ko, pupuntahan kita sa inyo. Jackson, I'm on the sea in front of your mansion. Walang signal pag lumayo pa ako ng konti. Ha? Kanina pa ang mensahe na iyon kaya hindi ko inisip na naroon pa nga siya. Still, I went out of my room and hid on the terrace to see if he was really there. Huminga ako ng malalim nang nakita ang kalmadong dagat at wala namang tao o bangka. Tumigil ako sa pagtatago at nag-isip na ng ititipa. Ilang saglit akong pabalik-balik sa paglalakad. Wala akong maisip na ititipang sagot. I want to be good, but I can't help thinking of mean words. Wala talaga akong maisip. Wala sa sarili akong bumaba ng mansion. I'm wearing just my flip-flops for my wounded feet full of band-aids. Lumapit ako sa dalampasigan at pinagmasdan ang tahimik na dagat. Naupo ako sa buhangin at nakaisip na sa wakas ng ilalagay. Ako. Kaya kong gamutin ang sarili kong sugat. Huwag ka na pumunta sa amin. Bakit ka pa it wasn't sent yet. Nag-iisip pa ako na idudugtong. Ako. Kaya kong gamutin ang sarili kong sugat. Huwag ka na pumunta sa amin. Bakit ka pa nag-e-explain? Wala naman akong pakialam na kasama mo friends mo at may kausap kang babae.
That came out wrong. Ako. Kaya kong gamutin ang sarili kong sugat. Huwag ka nang pumunta sa amin. Bakit ka pa nag-e-explain? Wala naman akong pakialam na kasama mo ang babae mo. That's worst! Kunot noo kong inangat ang tingin ko sa nakikitang anyo sa harap ko. Palapit sa dalampasigan. Startled, it was Jackson, alone in a motorboat. Tumigil na ito bago pa ako makatayo at makailag ulit. As much as I want to run, I realized that telling him my supposed reply is better now that he's here. He looked so serious. A small move of his mouth would look like he's stunting a smile, kaya mas lalo lang akong nairita. Bakit ka pa pumunta rito? Hindi na sana kasi ginamot ko na ang sugat ko, as if I don't know how to do it myself. Sabi ko sabay pakita sa mga band-aid sa kamay ko. He was busy with his boat, but his eyes remained on me. Tumingin siya sa sugat kong pinakita at bumalik agad sa mga mata. You're not supposed to be here. You're not allowed here, so better go away now and we'll just talk on phone. Paano tayo mag-uusap kung hindi mo sinasagot ang tawag ko? He said lazily and started walking towards me. Para akong aatakihin sa puso nang nakita siya palapit sa akin. He zoomed into me so fast that before I could move, he's already in front of me, claiming my hand. Tinignan niya ang sugat ko bago iminuwestra ang buhangin. Upo, titingnan ko ang paa mo. I'm done attending to it. He eyed me sharply. I shivered. I can see that. I just want to take a look, aniya. Umupo ako hindi dahil utos niya, kundi para ipakita na tama nga ako. Hindi ko na siya kailangan para gamutin iyon. I'm not dumb. I know first aid and it's all small wounds. He's holding my ankle out. Nakaupo ako sa buhangin habang nag-squat siya sa harap ko. Ine-examine ang pagkakagamot ko sa mga sugat. His touch was strong and bold that I'm sure if I tried to get away now, he'd pull me back without much force. See, it's fine. He sighed. Naramdaman kong satisfied naman siya sa ginawa ko sa mga sugat. Nag-angat siya ng tingin sa akin kaya mayabang ko rin siyang tiningnan pabalik. Bakit ka nagalit at tumakbo kanina? He said slowly, like I'm a child or some sort. I couldn't blame him. That act was childish, but it's too late now. Wala lang, forget about it. I pulled my feet a bit, pero nakahawak pa rin siya roon. Napatingin tuloy siya sa paa ko. Tumaas ang isang kilay niya at nagkatinginan kaming dalawa. No, I won't forget about it. This is the first time you got angry at me. Bakit? Mataman niyang sinabi. Come to think of it, he's right. I became rude. Unti-unti ko na-realize kung gaano kabastos ang ginawa ko at kung gaano ako masyadong na-carried away kanina. Hindi nga lang ako makasagot. Delikado ang dumaan doon. Kaya nga gusto kong sunduin ka na lang para magkita tayo, hindi ba? Bakit pa tayo magkikita? May bisita ka naman. Now I couldn't stop it. Nagulat siya at natahimik. Ilang saglit pang tumitig bago nagsalita ulit. Mga kaibigan kong taga roon lang iyon. Huwag ka na ulit dumaan doon. Buti at iyan lang ang inabot mo. Hindi ka nadapa o ano. Bakit mo iginigiit yan? Dahil ba ayaw mong makita ang nakita ko kanina kaya hindi mo na ulit ako ipapadaan doon? He rose a bit. His jaw clenched and the corners of his mouth rose a bit. Nagtaas din siya ng kilay at tinagilid ang ulo. Naghahamon ng kung ano sa akin. Mas lalo lang akong kinabahan. He licked his lower lip and it remained apart for a few bothering moments. Selosa. He labeled me. Hindi no? I shouted, panicking. Uminit ang pisngi ko. Ngumisi siya, beating his lower lip and licking it repeatedly before laughing a bit. Tinulak ko siya pero hindi ako nagtagumpay. He's like a rock in front of me and even with my full strength, I won't be able to get rid of him. Bakit ako magsiselos? Hindi naman kita gusto, I said to save face. Ang selos para lang doon sa may feelings. Ako, wala akong nararamdaman para sa'yo kaya ba't ako magsiselos? Feeling? I spat at him. Pumikit siya ng mariin at hinawakan ang dibdib. He dramatically acted as if his heart was hurt. I pouted more when I realized he's making fun of all of this. Aw, ang bilis ko namang nabasted. Anong nabasted? Bakit? Naniligaw ka ba? Namungay ng mga mata ang sumalubong sa akin. Nangingiti pa rin siya at muling tiningnan ang paa ko. Mga kaibigan ko ang nakita mo kanina. Kausap ko si Rowena at magkaibigan lang kami nun. Why are you explaining? I said, I'm not jealous. Giit ko pa rin. Nag-angat siya ng tingin.
Sige, hindi ka nagsiselos. He said it playfully. I'm just explaining it to you. Maybe it will change your mind and forgive me. Change my mind about what? Tanong kong hindi niya pa rin sinasagot. Or maybe I'll wait till you're 18, he said without looking at me. I'll be 18 really soon, agap ko. Napatingin siya sa akin. His gray eyes grew darker as I stared at it. For a split second, I saw pain and frustration in his eyes. It was very brief because when he smirked evilly, I felt his potent strength and control. For sure, guni-guni ko lang ang sakit at frustration na nakikita. And then, there is no waiting for it. Madali akong kausap. Kung pwede ka nang ligawan ngayon, liligawan nga kita ngayon. Nakakabingin tambol sa aking puso ang narinig ko pagkatapos ng sinabi niya. I don't know how it works, but I'll try, he said huskily. I swallowed hard. My heart is on my throat. Alam ko ring hindi pwede. Pero, he shook his head in frustration. Hindi niya na tinapos ang sinabi. He licked his lower lip and his eyes drifted on my lips.